Tahimik ang gabi. Walang hangin, walang ulan. Ngunit sa loob ng isang kwarto sa gitna ng Quezon City, si Laura ay muling nagising, basang-basa ang likod sa pawis, kahit malamig ang paligid. Ika-3, 03 ng madaling araw. Muli na namang eksakto. Hindi niya alam kung bakit. Araw-araw na lang, sa parehong oras, nagigising siya na parang may matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Ang silid ay parang masikip kahit maluwag naman. Parang may bumubulong sa loob ng isip niya pero wala naman siyang marinig. Hindi niya maipaliwanag pero may kung anong mabigat. Laura, tinig ng anak niyang si Paolo mula sa kabilang kwarto. Agad siyang bumangon. Pumasok sa kwarto ng bata at nakita itong umiiyak, yakap ang unan. Si Itim, ma. Andun siya ulit. Gising ako, nakatingin lang siya sa akin, sabi ni Paolo, nanginginig. Mama na to, Paolo. Wala nang masamang mangyayari, wika niya, ngunit ang sarili niyang tinig ay hindi kumbinsido. Simula noong lumipat sila sa bahay na yon, 2 taon na ang nakakalipas, tahimik at payapa ang lahat. Pero nitong nakaraang buwan, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Si Laura ay palaging pagod kahit panatulog ng 8 oras. Si Paolo ay hindi na mapatulog sa sarili niyang kwarto. At ang dating tahimik na bahay ay naging puno ng sigawan at init ng ulo, mga maliliit na bagay na nauwi sa matitinding away. Hindi niya maintindihan. Palagi siyang nananalangin bago matulog. May krus sa pinto. May rosaryo sa ulunan. Ngunit bakit ganito? Laura, baka stress lang yan, sabi ng kaibigang si Neri habang nagkakape sila isang hapon. Halika, samahan mo ako sa healing mass sa Sabado. Malapit na ang mahal na araw, baka kailangan mo ng spiritual reset. Umiling si Laura. Hindi ako yung tipo na naniniwala agad sa ganyan. Wala naman akong kasalanan. Baka hindi kasalanan. Baka may dala lang may naiwan o may nakalimutan, sagot ni Neri, sabay hitit ng kape. Pag-uwi ni Laura, naglakad siya papunta sa kanyang kwarto. Tahimik ang buong bahay, pero habang papalapit siya sa pinto ng silid, tila ba may malamig na hangin na sumalubong sa kanya. Binuksan niya ang ilaw at tumitig sa paligid. Wala namang kakaiba o sa tingin niya ay wala. Hanggang sa tumama ang paningin niya sa lumang salamin na nakasabit sa tapat ng kama. Matagal na niyang ginagamit iyon, minana pa niya mula sa lola niyang si Adela. Eleganteng kahoy, may bordadong ukit sa gilid. Pero ngayon, may kung anong malamig na pakiramdam siyang naramdaman habang nakatitig sa sarili. Bigla niyang naalala ang kwento ng lola noong bata pa siya, tungkol sa salamin na di dapat tinatapat sa kama. Kasi baka may makakita sa'yo habang natutulog ka, sabi ng matanda, sabay kindat. Napangiti si Laura noon. Pero ngayon, hindi na siya sigurado kung biro nga ba yon. Kinagabihan, Ika-3, 00 liyan, bumangon siyang muli, gulat na gulat. Sa gilid ng paningin niya, tila may anino sa salamin. Binuksan niya agad ang ilaw. Wala. Pinagpawisan siya ng malamig. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin at tinakpan ito ng kumot. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa pero ramdam niya kailangan. Kinabukasan, habang naliligo, hindi maalis sa isip niya ang naramdaman kagabi. Ang anino. Ang lamig. Ang bigat. Nagdesisyon siyang hindi na ito baliwalain. Tinawagan niya si Neri. Samahan mo ulit ako pero hindi na healing mass, sabi niya. May mas malalim akong kailangan. Makalipas ang 2 araw, bumiyahe sila papuntang Tagaytay. Doon, sa isang monasteryo sa gilid ng bundok, naninirahan si Fray Domingos, isang matandang monghe na kilala sa mga kwento ng mga taong pinayapa niya mula sa espiritual na kabuluhan. Hindi ito pa rin na laging nasa pulpito. Tahimik siya, halos hindi lumalabas. Ngunit may mga nagsasabing ang mga mata niya ay nakakakita ng hindi natin nakikita. Pagdating nila, hindi agad sila pinapasok. Ngunit nang marinig ng isang madre ang pangalan ni Laura, pinatuloy sila sa isang maliit na silid na amoy insenso at kandila. Doon nila inabutan si Fray Domingos, nakaupo sa isang lumang silya, nakapikit. Umupo ka, wika ng matanda. Kwento mo. Nagsimula si Laura sa mga gabing gising. Sa mga biglaang away. Sa takot ni Paolo. Sa salamin. Sa anino. Tahimik lang ang monghe. Parang nakikinig hindi lang sa salita, kundi sa pagitan ng mga ito. Pagkatapos ng halos 10 minutong kwento, dahan-dahan siyang tumayo,
Kinuha ang isang maliit na bote ng banal na tubig mula sa mesa at iniabot kay Laura. Hindi ka baliw, Hija. At hindi ka rin nag-iisa, Anya. May mga kwarto na parang bato, humihigop ng lahat ng nangyayari. Sakit. Galit. Takot. At kung hindi mo ito nililinis, parang nananatili ang espiritu ng dilim. May masama po ba sa bahay ko? Bulong ni Laura. Wala sa bahay mo ang problema. Nasa loob ng kwarto mo. Nanlamig si Laura. Hindi niya alam kung anong isipin. Gusto niyang tanungin kung anong ibig sabihin yon, pero nauuna ang kaba sa dibdib niya. Mahal na araw ang pinakamapanganib na panahon para sa mga ganitong bagay, patuloy ni Fray Domingos. Bukas ang langit sa mga biyaya, pero bukas din ang lupa sa tukso. Kung may pinto na nakabukas sa kaaway, papasok siya. At madalas, sa mismong lugar na akala nating pinakaligtas. Ang kwarto. Doon tayo mahina. Doon tayo bukas. Tumahimik si Laura. Bigla niyang naisip ang mga bagay sa loob ng kanyang silid, ang salamin, ang lumang kahon ng mga sulat, ang mga gamit na hindi niya maalala kung saan nanggaling. Gusto ko pong isara yung pinto. Turuan niyo po ako. Ngumiti ang matandang monghe. Handa ka na bang harapin kung ano ang kailangan mong alisin? Walang sagot si Laura. Ngunit sa mata niya nandoon ang determinasyon. Sa puso niya nandoon ang takot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang tanong, paano kung totoo nga ang lahat ng ito? At sa tanong na iyon, nagsimula ang paglalakbay ni Laura, isang paglalakbay na hindi lang paglilinis ng kwarto, kundi paglilinis ng sarili. Ang biyahe patungong Tagaytay ay tahimik. Wala masyadong usapan sa pagitan ni Laura at Neri. Pareho silang may iniisip pero hindi nila alam kung paano sisimulan ang usapan. Si Laura ay nakatingin lang sa labas ng bintana ng van habang paakyat sila sa kalsadang baluktot, puno ng fog at tanim na mga puno sa magkabilang gilid. Parang may bigat sa hangin at hindi lang dahil sa altitude. Neri, bulong ni Laura, sigurado ka bang hindi ako parang baliw nito? Hindi ka baliw, Lau. At kahit baliw ka, di baliw tayong dalawa. Sabay tayo, sabay pisil sa kamay niya. Napangiti si Laura kahit papaano. Pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung anong mas kinakatakutan niya, ang posibilidad na ito ay guni-guni lang, o ang posibilidad na totoo talaga ang lahat. Makalipas ang halos 2 oras, dumating sila sa monasteryo ng San Gabriel. Luma na ang gusali, malapad, gawa sa bato, may mga bintanang may bakal. Halos parang kulungan kung titingnan. Ngunit ang paligid ay tahimik, parang humihinga ng sarili nitong kapayapaan. May mga madre na tahimik na naglalakad sa hardin, nagrorosaryo. May isang matandang madre ang lumapit sa kanila sa gate. Anong kailangan nyo, ihot iha? Gusto po sana naming makausap si Fray Domingos, sagot ni Neri. May ipinayo po siyang kaibigan naming pari. Tiningnan sila ng madre mula ulo hanggang paa, parang sinusukat kung totoo ba ang pakay nila. Maya-maya'y ngumiti ito ng banayad. Sumunod kayo sa akin. Tahimik silang pumasok. Sa loob, ramdam ni Laura ang kakaibang atmosphere, hindi ito takot, pero may halo ng paggalang. Parang bawat hakbang ay kailangang maging maingat. May bigat ang hangin, ngunit hindi mabigat na parang sumpa, bagkus, mabigat na parang presensya. Dinala sila ng madre sa isang maliit na kwarto na gawa sa kahoy, may bintanang may kurtina, at isang lumang mesa. Nandoon si Fray Domingos, nakaupo, nakasuot ng mahabang itim na tunika, maputi ang buhok, mahaba ang balbas, at nakapikit na tila nagdadasal. Hindi niya binuksan ang mata nang pumasok sila. Maya-maya, nagsalita siya. Laura. Napakagat ng labi si Laura. Hindi pa siya nagpapakilala. Walang nagsabi ng pangalan niya. Tuloy ka. Umupo ka sa harap ko. Sumunod siya. Ang upuan ay kahoy rin, malamig sa balat. Sa pagitan nila ay isang maliit na mesa na may krusipiho, kandila, at isang bote ng banal na tubig. Ikwento mo, ani ng monghe. Nagsimula si Laura. Sa umpisa, mabagal, alanganin. Kinuwento niya ang mga gabi ng paggising sa 3:00. Ang mga biglaang away nila ni Paolo. Ang anino sa salamin. Ang kahon ng mga sulat. Ang crucifix na hindi niya maalala kung saan nabili. Habang nagsasalita siya, parang pakonti-konti siyang gumagaan. Parang sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, may bigat na natatanggal sa dibdib. Tahimik lang si Fray Domingos. Hindi sumingit, hindi nagtaka.
Tila ba alam na niya ang lahat bago pa sabihin ni Laura. Pagkatapos ng halos 20 minutong pag-amin, tumigil si Laura. Napayuko. Tahimik. May mali po ba sa akin? Tanong niya. Hindi, sagot ng monghe. Pero may mali sa paligid mo. May bagay sa bahay mo na hindi dapat naroon. Hindi mo ito pinili pero pinayagan mo itong manatili. At habang nandoon iyon, hindi mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Anong bagay po? Tanong ni Laura. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kung alin. Hindi yan ang papel ko. Ang papel ko ay buksan ang mata mo para ikaw mismo ang makakita. Nilingon ni Fray Domingos ang maliit na aparador sa gilid ng kwarto. Kinuha niya ang isang lumang aklat, balot sa tela, halatang luman at amoy papel na tuyot. Binuksan niya ito at ipinatong sa mesa. Sa gitna ng pahina, may isang pangalan, Padre Pio. Pamilyar ka ba sa kanya? Tanong ng monghe. Tumango si Laura. Siya po yung paring stigmatist may mga sugat si Kristo. Sagot ni Fray Domingos. At higit pa roon, isa siyang mandirigma. Hindi lang laban sa kasalanan, kundi laban sa mga espiritong hindi natin nakikita. Sa kanyang mga tala, paulit-ulit niyang binanggit na ang kaaway ay hindi pumapasok sa pintuan na binabantayan natin. Pumapasok siya sa mga bitak, sa mga siwang, sa mga bagay na iniisip nating inosente, pero ginagamit bilang tulay ng kadiliman. Tahimik si Laura. Ang kwarto mo, Hija, ay hindi lang lugar ng tulog. Doon ka pinaka nagiging mahina. Doon ka walang depensa. Doon ka nag-iisa. Kaya kung may espiritong hindi mo sinasadya na pinapasok, doon siya titira. Paano ko malalaman kung alin ang dapat tanggalin? Sa panalangin, sa katahimikan, at sa pagkilala mo sa bigat na dala ng mga bagay. May mga gamit na hindi mo na dapat pinapanatili, hindi dahil masama sila, kundi dahil masama ang alaala na kaakibat nila. May mga bagay na galing sa maling pinagmulan. At may mga bagay na mukhang banal pero hindi. Lalo na ngayong papalapit na ang mahal na araw. Napatingin si Laura sa mga kamay niya. Namumutla. Handa ka bang tanggalin ang hindi mo kayang iwan? Hindi agad siya sumagot. Gagawin ko kung kailangan, anya sa wakas. Hindi mo lang kailangan, sagot ng monghe. Kailangan ito ng anak mo. At ng kaluluwa mong gustong lumaya. Kinuha ni Fray Domingos ang bote ng banal na tubig sa mesa. Inabot ito kay Laura. Kasama ang isang maliit na papel kung saan nakasulat ang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo pumasok lamang ang banal na espiritu, at umalis ang lahat ng hindi sa kanya. Iprinisinta ito ni Padre Pio sa ilan lang sa mga malalapit sa kanya, wika niya. Ito ang unang hakbang. Hindi ito ritual. Isa itong deklarasyon. At kung buo ang loob mo, magsisimula kang makakita ng malinaw. Tumayo si Laura, hawak ang bote ng tubig at ang papel. May kaba pa rin pero mas malalim ang determinasyon. Salamat po, Fray. Hindi ako ang nagpapagaling. Isa lang akong daluyan. Ang paglilinis ay manggagaling sa loob mo. Pero tandaan mo ito, kapag nagsimula kang maglinis, gaganti ang hindi nakikita. Kaya manatili kang matatag. Tumango si Laura. Alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. At habang lumalabas sila ni Neri mula sa monasteryo, tila ba mas maliwanag ang araw. Ngunit sa puso niya, alam niyang paparating pa lang ang tunay na gabi. Pagbalik ni Laura sa bahay ay tahimik ang lahat. Gabi na, si Paolo ay mahimbing nang natutulog sa kwarto niya, salamat sa isang araw na mahaba at pagod. Ngunit sa halip na pumasok agad sa sarili niyang silid, huminto si Laura sa harap ng pinto. Tumitig. Para bang ngayon lang niya talaga ito nakita ng buo. Ilang segundo siyang hindi gumalaw. Pagkatapos, huminga siya ng malalim, inabot ang hawakan, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Hindi naman nagbago ang itsura ng kwarto. Nandyan pa rin ang kama, ang kurtina, ang maliit na aparador sa tabi ng bintana. Pero may bago sa paraan ng tingin niya sa lahat ng ito. Parang bawat sulok ay nagbubulungan. Hindi maririnig pero mararamdaman. Lumapit siya sa salamin na natatakpan pa rin ng kumot mula noong gabi ng takot. Unti-unti niya itong inalis. Sa sandaling bumungad ang salamin, isang kilabot ang dumaan sa batok niya. Ito ang lumang salamin na minana niya sa Lola Adela. Maganda ito, walang bitak. Malinis ang salamin, pero sa liwanag ng ilaw, parang may anino pa ring dumadapo sa gilid tuwing siya ay gumagalaw.
Hindi niya alam kung guni-guni lang ba yon o may mas malalim pa. Naalala niya ang sinabi ni Fray Domingos, may mga bagay na tila inosente, pero naging tulay ng dilim dahil sa kung saan sila nanggaling o kung anong alaala ang dala nila. Ang salamin na ito ay hindi lang gamit. Nandoon ito noong namatay ang lola niya. Nandoon ito sa bahay kung saan maraming gabi ng iyakan, takot, at sakit. Dala nito ang bigat ng panahon at marahil ng espiritu. Lumapit siya sa mesa at binuksan ang unang drawer. Nandoon ang isang kahon na matagal na niyang hindi binubuksan. Kahong gawa sa kahoy, may mga ukit sa gilid, regalo mula sa kanyang dating asawa. Sa loob, mga sulat, mga larawan, mga tiket ng scene, isang panyo na may pabango niya noon, isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa pagkasira. Inisa-isa niya ang laman nito, at sa bawat item, isang kirot ang sumisingaw. Parang sariwa pa rin ang sakit. Galit. Pagkalito. Tanong na hindi nasagot. Totoo nga, bulong niya. Ang mga alaala, kahit tahimik, sumisigaw kapag gabi. Bumalik sa isipan niya ang mga panahong wala siyang ibang ginawa kundi umiyak. Sa harap ng kahong ito. Sa harap ng mga tanong kung bakit siya iniwan. At hanggang ngayon, hawak pa rin niya ito. Literal at emotional. Isinara niya ang kahon. Hindi pa siya handa. Hindi pa ngayon. Pero alam niyang oras na para pag-isipan kung ito ba'y dapat manatili. Tumayo siya, lumapit sa pader kung saan nakasabit ang isang maliit na krusipiho. Simple lang ito, kahoy at bakal, may maliit na ukit ng inri sa itaas. Dati, ipinagmalaki niya ito dahil nakita niya ito sa isang bazar habang namimili kasama si Neri. Binili niya ito mula sa isang matandang babae na may tindang mga kristal, tarot cards, at mahika blanca. Maganda ito, galing pa raw sa Baguio. Sagrado raw, sabi ng matanda noon. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ito ni Laura, may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa dibdib niya. Hindi ito kapayapaan. Hindi ito alaala ng pananampalataya. Bagkus, tila ba ito'y bagay na hindi kailanman dinalangin, kundi ibinenta bilang pananggalang ngunit walang bisa. Tiningnan niyang mabuti ang krusipiho. Hindi niya alam kung nabasbasan ito. Hindi niya rin maalala kung kailan niya ito huling hinawakan ng may panalangin. Hindi lahat ng mukhang banal ay banal, muling sumagi sa isip niya ang babala ng monghe. Lumapit siya sa kama at umupo. Hinawakan ang rosaryo sa tabi ng unan. Ito, sigurado siyang banal. Galing sa simbahan. Binasbasan sa araw ng binyag ni Paolo. Ngunit ang ibang mga bagay sa paligid ng kanyang kwarto. Bigla niyang natanong, kanino nga ba ito galing? Saan ito nanggaling? Bakit ko ito pinanatili? May maliit na figurine ng anghel sa estante. Naalala niyang binili ito sa isang tindahan sa Quiapo, sa tabi ng mga anting-anting. Sa paningin ng iba, cute. Pang-display. Pero sa ilalim ng liwanag ng tanong ni Fray Domingos, para bang naging malinaw ang kakulangan ng discernment sa pagpili ng mga bagay na pinapapasok sa sarili mong santuwaryo. Tumayo siya. Isa-isa niyang nilibot ang silid. Lahat ng sulok. Lahat ng kahon. At sa bawat bagay na pinagmamasdan niya ngayon, may dalawang tanong sa isipan niya. Ito ba'y nagbibigay ng kapayapaan? O ito ba'y nagdadala ng alaala ng sakit, ng takot, o ng pagkabigla? Ang ilan ay agad niyang naitabi. Mga lumang album na puno ng larawang hindi na nagbibigay ng ligaya. Isang lumang diary kung saan naisulat niya ang pinakamasasakit na araw ng buhay niya. Isang laruang stuffed toy na galing sa dating kasintahan, na ngayon ay may ibang pamilya na. Parang binubuksan niya ang pintuan ng nakaraan, hindi para balikan, kundi para wakasan. Tumigil siya sa gitna ng kwarto. Tahimik. Ramdam niya ang kabog ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa simula ng paglaya. Tumungo siya sa altar sa gilid ng kwarto. Nandoon ang imahe ng Birheng Maria. Matagal na niya itong hindi nalapitan. Inilapit niya ang sarili, lumuhod at nagdasal. Panginoon, bulong niya, ipakita mo sa akin kung alin ang dapat kong bitawan. Linisin mo ang kwarto kong ito. Linisin mo ang puso ko. Habang nakapikit siya, tila ba may malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Sandaling ginhawa. Sandaling kapayapaan. Pagmulat niya, nakita niya si Paolo, nakatayo sa pintuan. Ma, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog, anak. Pero ayos lang. Halika rito.
Lumapit ang bata at yumakap sa ina. Ma, alam mo ba, hindi ko na siya nakita kanina. Sino? Yung lalaki sa sulok ng kwarto. Wala siya kanina. Hindi alam ni Laura kung anong sasabihin. Gusto niyang magsalita, pero mas pinili niyang yakapin ang anak ng mahigpit. Lagi mo akong ipagdasal, ha, ma? Bulong ni Paolo. Lagi, anak. Araw-araw. Nang makatulog na si Paolo sa kanyang tabi, tahimik na bumangon si Laura. Kinuha niya ang bote ng banal na tubig mula sa bag, tumayo siya sa bungad ng pinto ng kwarto. Tumingala. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tumulo ang tubig sa sahig, sa pader, sa paligid ng kama. Maaaring matagal ka nang nandito, bulong niya, hindi sigurado kung sino o ano ang kinakausap. Pero hindi ka narito kabilang. Umalis ka na. Ang kwartong ito, pag-aari ng Diyos. Sa sandaling iyon, isang lamig ang dumaan muli. Ngunit sa halip na kilabot, ginhawa ang sumunod. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Laura na ang kwarto niya ay huminga. Kinabukasan, habang inaayos ni Laura ang mga pinagtanggal niyang gamit, may naramdaman siyang panibagong uri ng pagkalito, hindi na takot, kundi tanong. Isa-isang inilagay sa kahon ang mga bagay na hindi na niya kayang panatilihin sa kwarto, ang lumang kahon ng alaala, ang figurin ng anghel, ang salamin ay tinakpan muli. Ngunit may mga gamit na hindi niya alam kung saan ilalagay. Nasa kamay niya ngayon ang maliit na krusipiho na nabili niya noon sa bazar. Sa mata ng iba, sagrado. Isang simbolo ng pananampalataya. Ngunit ngayong pinagmamasdan niya ito, parang wala itong laman. Parang isang kahoy lang na walang espiritu. Bakit ko nga ba ito binili? Tanong niya sa sarili. Dahil ba mura? Dahil maganda? Bumalik sa alaala niya ang sandaling binili niya yon. Isang hapon sa Quiapo, sa isang pwesto na hindi simbahan, kundi box ang mesa sa tarot, anting-anting, at mga bato raw na may enerhiya. Pinikit niya ang mga mata. Muli, ang tinig ni Fray Domingos, hindi lahat ng mukhang banal ay banal. Ilang oras matapos ang pagbubukod niya ng mga gamit, tumawag si Neri. Lau, punta ka dito sa bahay mamaya. May ipakikilala ako sa'yo. Parang kailangan mong marinig ang kwento niya. Hindi na nagtanong pa si Laura. Gabi na nang makarating siya sa bahay ni Neri. Doon, pinakilala siya sa isang babaeng nasa mga edad 50, maamo ang mukha, ngunit may lungkot sa mga mata. Si Ate Ligaya, sabi ni Neri. Isa sa mga aktibo sa simbahan dati. Nagkamay sila. Laura, narinig ko na ang kwento mo. Huwag kang mahiya. Dati, katulad mo rin ako. Masigasig sa pananampalataya, pero walang tanong. Lahat ng may krus, pinapasok ko sa bahay. Lahat ng may dasal, sinasabit ko sa pinto. Hanggang sa isang araw nagsimula akong managinip ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Nagpatuloy si Ate Ligaya habang umiinom ng salabat. May isang rosaryo ako, minana ko sa tiyahin ko. Binigay niya ito sa akin noong huling bisita ko sa kanya bago siya namatay. Maganda. Ginto ang butil, mukhang mamahalin. Akala ko sagrado. Pinaglalaban ko pa nga noon na gamitin ito sa pagdarasal. Pero habang ginagamit ko ito, lalo akong nawalan ng kapayapaan. Nagkaroon ako ng bangungot. Hindi ako makapagrosaryo ng dire-diretso. Lagi akong nauutal. Laging parang may malamig na kamay sa batok ko. Napatigil si Laura. Parang may naramdaman siyang kilabot. Ganoon din ang nangyayari sa kanya, minsan. Hanggang sa isang araw, patuloy ni Ligaya, nakausap ko ang isang pari. Nang marinig niya ang pinanggalingan ng rosaryo, agad niya akong pinayuhang ipabasura ito sa simbahan. Ang tiyahin ko pala, matagal nang kilala sa lugar nila bilang espiritista. Gumagamit ng Latin prayers pero hindi para sa Diyos. Hindi makapagsalita si Laura. Ang pananampalataya, hija, dagdag pa ni Ligaya, ay hindi lang basta paniniwala. Kailangan din ng pagkaunawa. Hindi lahat ng dasal ay dasal sa Diyos. Hindi lahat ng imahen ay nakalaan sa langit. At ang demonyo, marunong magsuot ng banal na anyo. Tahimik ang gabi nang umuwi si Laura. Sa buong biyahe, ang kwento ni Ligaya ay parang umuukit sa utak niya. Pumasok siya sa bahay, dumiretso sa altar. Tiningnan ang mga religious items niya, mga krus, dasalan, imahe ng mga santo. Ngunit isa-isa niyang tinanong ang sarili, alin sa mga ito ang kilala ko? Alin sa mga ito ang may kwento? Alin sa mga ito ang dumaan sa kamay ng Diyos?
at alin ang dumaan sa kamay ng kalaban na nakasuot ng maskara ng kabanalan. Binuksan niya ang drawer sa ilalim ng altar. Doon niya nakita ang maliit na estampa ng isang isanto na hindi niya kilala na natanggap lang niya bilang giveaway sa isang seminar. Hindi niya alam kung sino ito, anong pinagmulan. Pero tandaan niya, tuwing nilalagay niya yon sa ilalim ng unan, hindi siya makatulog. Enough, bulong niya. Hindi sapat na mukha itong banal. Kinuha niya ang lahat ng hindi siya sigurado. Pinagsama-sama sa isang kahon. Maging ang mga medalya na galing sa kung saan-saan, mga dasal na nasa papel na hindi niya naintindihan, mga kwadro na binili lang dahil maganda. Kinabukasan, nagtungo siya sa simbahan. Father, sabi niya sa pari habang inilalapag ang kahon, hindi ko po alam kung alin sa mga ito ang tunay. Pero alam ko pong may hindi tama. Tahimik na ininspeksyon ng pari ang laman. Marami sa mga ito ay ginagamit ngayon bilang anting-anting. O binasbasan ng maling espiritu. Hindi mo kasalanan. Pero tama ang desisyon mong dalhin ito rito. Anong dapat gawin? Ililibing ito sa lupa ng simbahan. At ipagdarasal natin ang pagputol ng lahat ng koneksyon sa pinanggalingan nito. Bago umalis, binigyan siya ng pari ng bagong rosaryo. Mula sa simbahan. Binasbasan mismo sa araw na yon. Alagaan mo ito. Huwag mong ituring na dekorasyon. Ito'y sandata. Pero hindi ito epektibo kung wala sa puso mo ang panalangin. Pag-uwi niya, tumingin siya sa altar at dahan-dahang inalis ang alikabok. Itinuwid ang mga larawan. Nilinis ang ilaw ng kandila. Pinalitan ang lumang krusipiho ng bago, isang mas maliit, pero sigurado siyang binasbasan. Lumuhod siya. Ibinuka ang bibig para manalangin. Ngunit bago siya makapagsimula, napansin niyang bukas ang pinto ng kwarto ni Paolo. Sumilip siya. Natutulog ang bata. Mahimbing. Ngunit sa paanan ng kama may maliit na papel. Pinulot niya. Isang lumang prayer card. Galing iyon sa lalagyan ni Paolo ng mga gamit pang eskwela. Ngunit hindi ito pangkaraniwang dasal. May mga simbolo. May Latin na hindi niya alam. At sa ibaba may tandang tatsulok. Panginoon, bulong niya, pati sa anak ko. Muling bumalik ang bigat sa dibdib niya. Hindi siya nagdalawang isip. Sinunog niya agad ang papel. At habang nakatitig sa apoy, isang bagay ang tumibay sa loob niya. Hindi sapat ang intensyon. Kailangan ng pagpili. Kailangan ng pagbabantay. At higit sa lahat, kailangan ng tunay na pananampalataya, hindi panlabas lamang, kundi buhay at aktibo. Ang hapon ay tahimik ngunit mabigat. Habang papalubog ang araw, si Laura ay abala sa paghahanda para sa ritual na itinuro ni Fray Domingos. Sa mesa sa loob ng kanyang kwarto, nakalatag ang bote ng banal na tubig, isang maliit na kandila, ang papel kung saan nakasulat ang Salmo 91 at ang bagong rosaryong ibinigay ng pari. Kumuha siya ng tuwalya, basahan, at isang maliit na palanggana. Hindi dahil marumi ang silid sa dumi, kundi dahil may kailangang linisin na mas malalim kaysa alikabok, ang espiritual na bakas na naiwan sa mga sulok na hindi napapansin. Inumpisahan niya ang paglilinis sa pintuan. Binasa niya ang daliri sa banal na tubig at ginuhitan ang itaas ng pintuan ng tanda ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo pumasok lamang ang banal na espiritu, at umalis ang lahat ng hindi kanya. Inulit niya ito sa bawat bintana, sa bawat kanto ng silid, sa ilalim ng kama, sa likod ng aparador. Bawat dasal ay sinasambit ng may kaba, ngunit may determinasyon. Pakiramdam niya ay may nanonood, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi na siya ang Laura na natatakot tumingin sa dilim. Ngayon, siya ang humaharap dito. Habang binabasa niya ang Salmo 91, ramdam niya ang bigat sa paligid. Parang may hangin na hindi dumadaloy ng maayos. Ang bawat salita ng salmo ay parang punyal na humihiwa sa katahimikan. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ilang ulit niyang binasa ito, paulit-ulit, paulit-ulit. Ang boses niya, mula sa pag-aatubili, ay naging tiyak, naging buo. Pagtapos ng orasyon, binuksan niya ang bintana para pumasok ang sariwang hangin. Ngunit sa halip na ginhawa, malamig na bugso ng hangin ang dumaan, sapat para tumindig ang balahibo niya. Napatingin siya sa salamin. Nakalaylay pa rin ang kumot na tumatakip dito, ngunit kahit natatakpan, pakiramdam niya ay naroon pa rin ang mata ng kung anuman.
Lumapit siya, itinapat ang krusipiho sa tapat ng salamin at nagdasal. Tiningnan niya ito ng diretsyo bagamat natatakpan. At sa isip niya, may binigkas siyang tahimik, hindi ka na ang may kapangyarihan dito. Ang lugar na ito ay banal na lupa. Nang matapos siya, sinindihan niya ang kandila sa altar. Muling lumuhod. Tinapik ang bagong rosaryo at nagsimulang magdasal. Bawat Hail Mary ay parang martilyong tumatama sa pader ng hindi nakikita. Habang tumatagal, mas nararamdaman niya ang tensyon sa katawan. Sumasakit ang batok niya. Nanlalamig ang mga kamay. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa matapos niya ang buong misteryo. Tahimik. Masyadong tahimik. Tumayo siya, pinatay ang ilaw at humiga sa kama. Sa tabi niya, natutulog na si Paolo, walang reklamo, walang iyak. Ngunit hindi siya agad nakatulog. Habang nakapikit, ang isip niya ay pinupuno ng mga alaala. Hindi ang mga alaala na gusto niyang balikan, kundi ang mga sinadyang limutin. Boses ng dating asawa niya. Sigawan sa telepono. Luha sa harap ng salamin. Ang gabi na iniwan siya, bitbit ang lahat maliban sa respeto. Isang beses, tila may narinig siyang pabulong sa tainga, wala kang halaga. Pero sa halip na panghinaan, tumayo siya sa panaginip. Sa isip niya, sumagot siya, sa mata ng Diyos, mahalaga ako. Ang panaginip ay nag-iba. Mula sa dilim, isang liwanag ang sumilay. At sa gitna ng liwanag, isang imahe, hindi malinaw, pero nararamdaman niyang ito'y mapayapa. Isang kamay ang iniabot sa kanya. Walang salita, ngunit puno ng lakas ang presensya nito. Sa pag-abot niya sa kamay, nagising siya. Ika-6, 11 ng umaga. Maaliwalas ang paligid. Ang araw ay sumisilip sa bintana. Sa tabi niya, natutulog pa rin si Paolo. Mahimbing. Tahimik. Walang pilipit sa mukha. Parang sanggol. Hindi siya gumalaw agad. Pinakiramdaman niya ang paligid. Wala na ang bigat. Wala na ang lamig. Wala na ang parang aninong nanonood. Tumayo siya. Binuksan ang bintana. Huminga ng malalim. Ang kwarto ay parang bagong kwarto. Walang inilagay na bago, pero parang binura ang dati. Lumabas siya at nagtimpla ng kape. Umupo sa mesa. Sa sobrang katahimikan ng bahay, rinig niya ang pagtulo ng tubig sa lababo. Ilang sandali pa'y lumabas si Paolo, nakapajama, nakangiti. Good morning, Mae. Good morning, anak. Kumusta ang tulog mo? Ang sarap, mawala akong panaginip. Tiningnan siya ni Laura. Niyakap ng mahigpit. Salamat sa Diyos, bulong niya. Buong araw na yon, hindi sila nag-away. Walang nasigawan. Walang tensyon. Parang ibang bahay. Ibang buhay. Habang naghuhugas ng pinggan, tumingin siya sa kanyang reflection sa salamin sa kusina. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakita niya ang sarili niyang nakangiti at walang bakas ng pagod sa mata. Hindi siya sigurado kung anong susunod. Alam niyang hindi tapos ang laban. Ngunit isang bagay ang malinaw. Muling nagsimula ang kapayapaan sa silid na dati ay pugad ng takot. At iyon ang pinakamagandang simula sa lahat. Dumating ang tawag sa hapon, kasabay ng pag-ambon. Si Laura ay nasa sala, nagbabasa ng Biblia, nang biglang tumunog ang telepono. Si Neri ang tumatawag. Lau, tumawag si Fray Domingos sa simbahan. Pinababalik ka. May gusto raw siyang ibigay. Kinabukasan, maagang bumiyahe si Laura papuntang Tagaytay. Hindi niya alam kung anong asahan, pero ang loob niya ay buo. May kapayapaang hindi niya matagal nang naramdaman, pero may tanong din, ano pa ang kulang? Pagdating niya sa monasteryo, pinatuloy agad siya sa silid ni Fray Domingos. Doon, nakita niyang may nakalatag na maliit na kahon sa ibabaw ng mesa, may kasamang papel. Maligayang pagbabalik, Hija, bati ng monghe, nakangiti. Napansin ko sa panalangin ko kagabi na ang bahay mo ay gumaan. Pero hindi pa tapos. Lumapit si Laura. Sa totoo lang po, mas magaan na talaga. Pero parang may naiwan pa. Dahil may kailangan pang gawin, tugon ng monghe. Malinis na ang kwarto mo, pero hindi pa ito banal. May kaibahan ang walang dumi sa may espiritu. Ipinatong ni Fray Domingos ang kanyang kamay sa kahon. Narito ang hamon ko sa iyo. 3 araw. Isang pagkilos na hindi lang panlabas, kundi panloob din panata mo sa Diyos, hindi sa akin.
At kung tatapusin mo ito ng buo, hindi lang kwarto mo ang magbabago. Pati puso mo. Binuksan ni Laura ang kahon. Sa loob nito ay may maliit na kandila, isang bagong estampa ng mahal na birhen, at isang buklet ng panalangin. At ano pong kailangan kong gawin? Tanong niya. Makinig ka. Itaas mo ang mata mo, Hija. Ito ang 3 araw ng hamon. Unang araw, linisin mo ang kwarto mo hindi lang sa gamit, kundi sa anino. Alisin mo ang lahat ng hindi sa Diyos. Anumang bagay na nagdadala ng alaala ng galit, sakit, tukso, kasalanan, alisin, sirain, sunugin kung kinakailangan. Maging matapang. Maging tapat. Ikalawang araw, buksan mo ang Biblia. Basahin mo ang mga salmo, lalo na ang Salmo 91. Ipagdasal ang bawat sulok ng kwarto mo. Kahit nakaupo ka lang, ang boses mo'y dapat mag-ukit ng liwanag sa hangin. Buong araw kung maaari. Paulit-ulit. Ipagtaboy mo ang anumang nananatili. Ikatlong araw, ilagay mo na sa pwesto ang mga sagradong bagay na pinili mo. Hindi kung ano lang ang maganda, kundi kung ano ang totoo. Isang krusipiho, isang imahe ng birhen, isang banal na Biblia. Sunugin mo ang kandila. Magrosaryo ka. Buong loob. Hindi ko po alam kung kaya ko lahat yon, bulong ni Laura. Kaya mo, sagot ni Fray Domingos. Dahil gusto mong makalaya. At ang gusto ng kaluluwa ay mas malakas kaysa sa takot ng katawan. Umalis si Laura sa monasteryo na may mabigat na kahon sa kamay, ngunit mas mabigat ang pangakong kailangang tuparin. Unang araw. Pagdating sa bahay, agad siyang pumasok sa kwarto at nagdasal. Tumayo sa gitna ng silid, tiningnan ang paligid na para bang ngayon lang niya muling nakita ng buong buo. Binuksan niya ang aparador. Doon, sa pinakailalim ng drawer, may mga bagay na matagal nang nakatago, lumang diary, sulat ng galit, larawan ng mga taong nanakit sa kanya. Hindi na siya umiyak. Kalmado niyang pinagsama ang lahat sa isang kahon. Binuksan niya ang mga lumang kahon sa ilalim ng kama. May mga mga aklat tungkol sa espiritualidad na hindi Kristiyano, at isang pulserang binili niya noon bilang pangontra sa malas. Hindi na siya nagdalawang isip. Pinaghiwa-hiwalay niya ang mga ito. Sa huling bahagi ng paglilinis, napansin niyang may lumang kwaderno na puno ng galit, mga dasal na isinulat niya noon, pero punong-puno ng hinanakit. Binasa niya ito. Pinunit. Isinaboy sa basurahan. Sa bawat punit, para bang may tali sa dibdib niya ang napuputol. Pagsapit ng gabi, sinindihan niya ang kandila, nilapitan ang altar, at bumulong, wala nang lugar dito para sa hindi sayo. Ikalawang araw. Pagkagising, binuksan niya agad ang Biblia. Salmo 91. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan. Binasa niya ito ng malakas. Hindi lang isang beses. Tuwing matatapos, inuulit niya. Tuwing nakakaramdam siya ng pag-aalinlangan, inuulit pa rin niya. Kahit habang nagluluto. Kahit habang nag-aalaga kay Paulo. Kahit sa pagitan ng paglalaba. Ang mga salita ay naging kasabay ng tibok ng kanyang puso. Habang binabasa niya, may kakaibang pakiramdam siyang dumarating. Hindi na siya pinapawisan sa batok. Wala na ang malamig na hangin. Sa halip may init. May liwanag. Gabi na nang makaupo siya sa gitna ng kwarto. Walang ilaw. Kandila lang. Binasa niya ulit ang salmo pero ngayon may luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Ikatlong araw. Maagang gumising si Laura. May kakaibang sigla. Pinunasan niya ang bawat sulok ng kwarto. Tinanggal ang mga lumang dekorasyon at pinalitan ng bago, ang estampa ng birhen ay inilagay sa ibabaw ng altar. Sa gitna, inilagay niya ang bagong krusipiho. Naglagay siya ng sariwang bulaklak sa tabi ng Biblia. Binuksan ito sa Salmo 23. At kahit ako'y lumakad sa libis ng kadiliman, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Sinindihan niya ang kandila. Kinuha ang rosaryo. Umupo sa gilid ng kama. Isang misteryo, 2, 3. Buong rosaryo. Buong loob. Buong tiwala. Habang binibigkas niya ang huling Santa Maria, Ina ng Diyos, parang may liwanag na dumaan sa bintana. Walang tunog. Walang pagyanig. Ngunit alam niyang isang pinto ang tuluyang isinara. At isang mas malawak na daan ang bumukas.
2 araw matapos ang huling bahagi ng hamon, isang umagang tahimik ang sumalubong kay Laura. Wala ang dating bigat sa hangin. Walang malamig na ihip, walang pakiramdam ng pagod sa paggising. Tumayo siya mula sa kama na para bang may bagong katawang ibinigay sa kanya, magaan, buo, at payapa. Si Paolo ay tulog pa. Ang mukha nito ay kalmado, ang paghinga ay malalim. Wala na ang mga pangkaraniwang pilipit sa kilay, wala na ang mga ungol ng bangungot. Tahimik siyang bumaba ng bahay. Binuksan ang kurtina sa sala. Pumasok ang liwanag ng araw na tila may kasamang yakap. Ibang-iba ang pakiramdam. Hindi lang ito dahil malinis ang paligid, may bago sa mismong espiritu ng tahanan. Tumawag si Neri makalipas ang ilang oras. "Lau, andyan ako mamaya ha. Dadalawin kita. Gusto kitang kamustahin pagkatapos ng retreat mo," sabay tawa sa kabilang linya. "Halika," sagot ni Laura. "Ibang-iba na ang bahay ngayon. Mapapansin mo." Dumating si Neri bandang 3:00 ng hapon. Pagbukas pa lang ng pinto, napatigil siya. "Ano to, bagong pintura?" tanong niya, lumilibot ang mata sa paligid. "Hindi," sagot ni Laura. "Wala akong binago. Nilinis ko lang." "Parang ibang bahay," bulong ni Neri. "Ang gaan. Ang presko. Parang hindi ito yung bahay mo dati." Napangiti si Laura. "Hindi lang bahay ang binago ko." Habang nagkakape sila sa kusina, ikinuwento ni Laura ang 3 araw, ang pag-alis ng mga gamit, ang dasal, ang Salmo 91, ang rosaryo. Hindi niya pinalampas ang kahit anong detalye. At habang nagkukwento siya, may kakaibang ningning sa mga mata niya na matagal nang hindi nakita ni Neri. "Lau," wika ni Neri, "ibang-iba ka. Hindi lang sa hitsura, kundi sa loob. Parang ikaw ulit, pero hindi na yung ikaw na dati. Siguro kasi binitawan ko na rin yung ako na nakakulong sa sakit." Makalipas ang ilang araw, dumalaw din ang isa sa mga kaibigan nila sa simbahan, si Mika. Nang makapasok ito sa bahay, agad din itong napansin ang pagbabago. "Laura, ang aliwalas ng bahay mo. Para akong pumasok sa isang retreat house." Napangiti lang si Laura. Hindi niya kailangang ipaliwanag ng mahaba. May mga bagay na hindi kailangan ng paliwanag, ramdam agad. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik sa normal ang araw-araw. Ngunit hindi na ito katulad ng normal na dati. May bago. May ayos. May katahimikan. Si Paolo ay mas masaya. Mas tahimik matulog. Mas bihira na ang tantrums. Isang gabi, habang nag-aayos ng assignment, bigla itong nagsabi, "Ma, alam mo ba, parang gusto ko ulit matulog mag-isa." "Talaga, anak?" gulat ni Laura. "Opo. Hindi na po ako natatakot. Kasi, parang may kasama tayo palagi." Tumulo ang luha sa mata ni Laura. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kasiguruhan. Alam niyang hindi lang siya ang nakaramdam ng pagbabago. Pati ang anak niya. Bago matulog, nagtayo siya ng maliit na altar sa gilid ng kama. Rosaryo, krusipiho, larawan ng Birheng Maria, at ang Biblia na laging nakabukas sa Salmo 91. Araw-araw niyang nililinis ito. Hindi lang sa alikabok, kundi sa intensyon. Bawat paghawak niya sa mga banal na bagay ay may dasal. Hindi na siya basta nagdarasal para humingi, nagdarasal na siya para magpasalamat, para magbigay, para magmahal. Isang gabi, habang nakahiga siya at nagmumuni-muni, napaisip siya sa sarili, ganito pala ang pakiramdam ng malaya. Hindi sa problema, kundi sa loob. Naalala niya ang dating sarili, punong-puno ng galit, tanong, at bigat. Laging may bahid ng panghihinayang sa bawat sulok ng bahay. Pero ngayon, kahit may mga hindi pa rin naayos sa buhay, wala na ang gapang ng anino sa bawat sulok. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang walang problema. Ang kapayapaan ay pagkakaroon ng Diyos sa gitna ng lahat. Tumawag muli si Fray Domingos sa simbahan. Ipinaabot sa kanya ang mensahe. Sabihin kay Laura, ang liwanag ay hindi sumisigaw. Nananatili lang ito at winawalis ang dilim sa bawat paghinga. Napangiti si Laura habang binabasa ang mensahe. Isang maikling salita, ngunit sapat para kumpirmahing tapos na ang unang bahagi ng kanyang laban. Hindi pa siya banal. Hindi pa siya perpekto. Pero ang dati niyang pananampalataya, yung nakasabit lang sa pader, yung ginagamit lang kapag may kailangan, ngayon ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Buhay na ito. Gumagalaw. Umaapaw.
At iyon ang tunay na milagro. Sa mga sumunod na araw, tahimik pero buo ang intensyon ni Laura. Ang silid na minsang naging pugad ng takot ay gagawing dambana. Hindi ito ideya na bigla lang sumulpot, ito ay bunga ng mga gabing nilabanan niya ang dilim, ng mga dasal na paulit-ulit niyang binigkas habang nanginginig, ng 3 araw na panata na naglinis hindi lang ng espasyo kundi pati ng loob. Isang umaga, matapos niyang ihatid si Paolo sa paaralan, dumiretso siya sa isang tindahang Katoliko na malapit sa simbahan. Doon, maingat siyang pumili, isang krusipiho na gawa sa olibo mula sa Jerusalem, isang puting kandila, at isang simpleng estampa ng Sagradong Puso ni Jesus. Hindi niya pinili dahil maganda, kundi dahil totoo. Bawat isa ay binasbasa ng pari bago niya bitbit pauwi. Pagdating sa bahay, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa gitna ng kwarto, inilagay niya ang bagong altar, sa gitna, ang krusipiho, sa kanan, ang Biblia, laging nakabukas sa Salmo 91, sa kaliwa, ang larawan ng Birhen Maria at Sagradong Puso. Sa harap nito, ang rosaryo na araw-araw niyang ginagamit. Sa gilid ng altar, naglagay siya ng maliit na upuan, ang magiging luklukan niya sa tuwing mananalangin. Sa sahig, isang manipis na banig para kay Paolo. Nang dumating ang bata mula sa paaralan, agad nitong napansin ang pagbabago. "Ma, para na tayong may simbahan sa kwarto." "Hindi simbahan, anak. Mas espesyal pa. Ito ang tahanan ng panalangin natin. Pwede po ba akong magdasal dito tuwing gabi? Gabi-gabi tayo dito magdarasal. Tayong dalawa. Araw-araw." At ganoon niya ang nangyari. Bawat gabi, bago matulog, lumuluhod silang mag-ina sa harap ng altar. Si Paolo ang naglilista ng kanilang mga intensyon, para sa guro niyang si Sir Marvin na may sakit, para sa kaklaseng si Miguel na nawalan ng lolo, para sa mga batang walang tahanan. Pati kay Daddy, Ma, minsang tanong ni Paolo. Tumigil si Laura. Huminya. Tumango. Anak. Para sa kanya rin. At sa unang pagkakataon, nagdasal sila para sa taong minsang nagpabigat sa puso nila, ngayon ay pinagdadasal ng may kapatawaran. Bawat araw, mas tumitibay ang ritmo ng kanilang panalangin. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagkauhaw. May gabi na nagkakamali si Paolo sa misteryo ng rosaryo, pero natatawa lang sila. Hindi nila minamadali. Hindi nila pinipilit. Ang bawat ama namin ay sinasambit na parang musika. Ang bawat Aba Ginoong Maria ay tila yakap. Lumipas ang mga linggo, at isang linggo ng umaga, inimbitahan si Laura ng pari sa simbahan para magbahagi ng maikling mensahe sa komunidad pagkatapos ng misa. "Alam kong hindi ka sanay magsalita sa harap ng maraming tao," sabi ng pari, "pero ang kwento mo ay kailangang marinig ng iba." Maraming Laura ang takot pang magsimula. Kinabahan siya, pero tinanggap ang paanyaya. Hindi dahil sa galing niya sa pananalita, kundi dahil sa utang na loob niya sa Diyos. Sa harap ng dambana, sa gabing bago ang kanyang pagsasalita, lumuhod siya at bumulong. "Hindi ko po alam ang sasabihin ko, Panginoon. Kaya kayo na lang po ang magsalita sa kanila gamit ang bibig ko." Kinabukasan, simple lang ang suot niya. Walang kolorite. Walang kaplastikan. Sa gitna ng misa, matapos ang huling awit, pinatawag siya ng pari sa harap. Tumayo siya sa harap ng mikropono, at sa unang tingin, ang mga tao ay tahimik lang, nag-aabang. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, tungkol sa mga gabing hindi siya makatulog, sa mga biglaang away nila ng anak, sa pakiramdam na may mabigat na presensya sa bahay nila, unti-unting nabago ang mga mata ng mga nakikinig. Mula sa pagdududa, naging pagkaunawa. Mula sa pakikinig, naging pag-amin. "Hindi po ako madre. Hindi ako santo. Isa lang po akong ina na gustong magkaroon ng kapayapaan sa tahanan," wika niya. "At natutunan ko, hindi sapat ang maglagay ng krusipiho sa pader kung hindi mo ilalagay si Kristo sa gitna ng puso mo. Ang kwarto ko ay hindi lang para sa pagtulog. Ginawa ko itong lugar kung saan araw-araw akong bumabangon sa panibagong pananalig." Tahimik ang simbahan. May ilang mata ang napaluha. May babaeng nasa likuran ang marahang tumango, hawak ang rosaryo. Isang batang lalaki ang napatingin sa ina niya at bumulong, "Ganoon din po tayo, di ba?" Pagkatapos ng misa, nilapitan si Laura ng ilang babae. May isa na tahimik na yumakap sa kanya at sinabing, "Salamat. Parang sinabi mo ang hindi ko kayang sabihin." May isa namang binigyan siya ng maliit na libro, "Panalangin para sa mga ina." "Naitanim mo ang binhi," sabi ng pari habang pinagmamasdan siyang kinakausap ng mga tao.
Bahala na ang Diyos na patubuin ito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makatanggap ng mensahe mula sa mga kakilala at kapitbahay. Pwede po ba kaming humingi ng kopya ng Salmo 91? Pwede po ba kayong magbahagi sa prayer group namin? Baka pwede niyong tulungan yung kaibigan kong parang nawawala sa sarili. Hindi niya sinagot lahat. Hindi niya tinanggap lahat. Pero alam niyang ang Diyos ay hindi lang naglinis ng kanyang kwarto, kundi ginamit ang kwarto bilang simula ng isang bagong misyon. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang kanilang gabi-gabing panalangin. Si Paolo ay marunong ng magdasal ng buong misteryo. Minsan pa nga, siya ang nagpapaalala sa ina kapag nalalampasan na nila ang oras. Ma, hindi pa tayo nagrorosaryo. Salamat, anak. Simulan na natin. Isang gabi, matapos ang dasal, tinanong siya ni Paolo habang nakahiga na sila. Ma, ang kwarto natin pag-aari na ba talaga ng Diyos? Napangiti si Laura. Hinawakan ang kamay ng anak. Hindi lang kwarto natin, anak. Pati tayo. Buhay natin. Puso natin. Yung mga tao na may masamang kwarto, ma. Yung parang hindi sila masaya. Kapag handa na silang buksan ang pinto, papasok ang Diyos. Pero hindi siya pumipilit. Kailangan natin ang loob na bukas. Tahimik ang silid. Sa labas, umuulan ng bahagya. Pero sa loob, mainit. Maliwanag. Payapa. At doon, sa silid na dating puno ng bigat, may dalawang pusong natutulog sa piling ng Diyos. Ang pusong minsang sugatan, ngayon ay buo na. At ang pusong bata, pinalaki sa panalangin. Ang kwarto ay hindi na basta lugar ng tulog. Isa na itong altar. Isang tahanan ng pananalig. Isang paalala na ang tunay na tahanan ay hindi nagsisimula sa bubong o sa pader, kundi sa isang pusong handang magpaubaya. At sa bawat paghinga sa gabi, sa bawat ama namin na binibigkas ng sabay, sa bawat kandilang sinisindihan, ang liwanag ay hindi lang nananatili, kundi dumadami. Kung natapos mo ang video, mag-subscribe, i-share, at i-comment ang pangalan ng isang taong gusto mong ipagdasal.